Hi guys! Magandang gabi. Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyong kajismosang Kim Pao. Wala na pong iba si Gandara upang magatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para nga po sa gabing ito, ang tatalakayin natin pag-uusapan, syempre sa hindi na po maitagong relasyon ng Kim Pao sa publiko. Talaga naman, kung sa bagay, hindi naman sila nagtatago, di ba? Just private lang para konti lang yun ang hihimasok masyado sa kanilang buhay. And of course, tungkol po doon guys sa Kim Pao na naman daw yung may project. Pag-usapan nga natin yan. But before that, sa mga di pa nakasubscribe sa ating channel, paki-click lang po tayo ng subscribe button at notification bell na nandiyan sa baba para mag-updated po kahit ma-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman, kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. Anyway, simulan natin po ang ating update ngayong gabing ito sa kalansay na daw si Kimi sa sobrang kapayatan. Komento ni Madam Nasilia Hubayan, oo, sinasabi ng mga bashers kalansay siya, butot balat na daw. Grabe naman sa butot balat. Pero ganyan usually yung mga natatanggap ni Kim na comment, para bang mga mema na lang, marang wala nang mabastikos, wala nang masabi kay Kim, kaya ito yung ginagamit nilang alas, paulit-ulit na lang ganyan. Pero hindi naman healthy naman si Kim Chiu. Ayan, parang mas feel niya na healthy siya. Dahil sa kanyang lifestyle, of course, mas malakas siya, healthy siya. Kaysa naman dun sa chubby-chubby tapos hindi naman healthy. 'Di ba? Kumbaga, mind your own business. Mas gusto ni Kim Chiu yung ganito. Kasi feeling niya, mas healthy siya rito. And kita naman natin, ang dami kayong trabaho ni Kim Chiu. Haba, overloaded. Pero, madalang yan magkasakit. Yes. Kung ako yan, sus ko, grabe. Pero believe din talaga ako kay Kim Chiu. Napaka-healthy nga rin naman ni Kimi. At the same time, hindi naman butot balat Inggit lang siguro sila kasi nakikita nila yung body ni Kim. Wow, ang ganda, ang sexy. Perfect. Talagang pang model si Kim Chiu. 'Di ba? Tingnan niyo naman tama lang naman yung katawan ni Kim Chiu tama lang. Talagang ang dami lang hanash ng iba kasi nga ay nilalamon sila ng insecurities nila. So nasa ang banda diyan yung pangit. Ang ganda kaya wala akong mapintas dito kay Kim Chiu. Napaka-perfect talaga. Ang ganda na, paka-talented pa. Wow, grabe. Anyway, sabi naman dito, ayan, banat naman ni Madam Helen Santos, ayan, labas sa ating mga keyboard warrior, taga-depensa ni Kim Chiu. Sabi dito, hindi payat na payat si Kim, sexy lang si Kim. Biski pa yan si Kim, napakaganda pa rin ni Kim. Totoo yan, napakaganda pa rin. At least si Kimi kayang-kayang dalhin ang kanyang katawan. And please lang, ano ba? Stop the body shaming, sus ko. 2025 na, ang dami pa rin toxic na tao. Dami pa rin hindi nagbabago. Grabe naman yon. Sabi naman dito ni Madam Maggie Palasyo, magandang gabi. Nag-fasting kasi siya nung mahal na araw. Puro gulay lang daw siya. Ang mga kinain niya, tapos pagod sa promotion ng movie nila. Yes, nagdaan nga pala sa fasting si Kimi, Oo nga. Tapos, ayun nga, syempre daming trabaho ni Kim. 'Di ba? Buti nga hindi nagkakasakit si Kim Chiu kasi nga healthy siya. Kahit naman ganyan yung katawan niya, healthy siya. Iibahin nyo naman yung payat sa unhealthy na tao. Meron kayang chubby-chubby, unhealthy naman. Mabilis mapagod. Parang ako. Although, hindi ako kasing sexy ni Kim. Pero, ayun, hindi rin healthy. Inggit nga ako kay Kim Chiu na, pero positive naman. Kumbaga, ginagawang inspirasyon. Sana ganun din yung mga bashers ni Kim, no? Kung naiinggit kayo, bakit di nyo gawing inspirasyon na lang? 'Di ba?
si Kim Chu para hindi kayo na iinggit dyan. Kasi mauubos lang yung oras at panahon nyo nang wala mang mangyayari. Inggit at inggit lang din. Walang katapusang inggit lang din. Kung hindi mo naman sisimulan sa sarili mo, ma-inspire ka na lang. Ma-inspire ka na lang kung ano yung kinaiingitan nyo kay Kim Chu. Anyway, dito naman nga tayo dito sa picture na yon na to ni Paula Avellino. Ayan, nakikita nyo ba yung kanyang earrings dito? Ayan, familiar ba? Kasi nakikita rin natin to kay Kim. Ayan o, same sila. Hanggang sa earrings, abay couple ang dalawang ito. Grabe nga naman yon. Talagang ano to low-key na pangangalandakan ng relasyon nilang dalawa. And yung mga bagay na yan, maliit man, pero yay malaking bagay sa mga fans. Totoo yan. Napapansin at makikita yan. Lalo ng mga mapagmasid at naniniwala na Kim Pao is hindi lang magtandem, magjowa silang dalawa, sorry. Anyway, speaking of couple, hindi lang sa earrings, pati sa shoes. Tingnan nyo nga yan, oh. 'Di ba? Sa pag-jogging nila, yung kanilang mga shoes couple, yan. Tingnan yung design, yung sa blue dito sa unahan, same sila ni Paolo. Magkaiba lang talaga sila ng color. Kasi favorite color ni Kim Pink. So, always marami silang ganyan. Lagi silang couple shoes. Always silang naka-couple. Magkaiba lang ng color kasi nga kay Kim is favorite color niya is pink. So mga ganitong bagay hindi mo na yung matatago sa publiko. Nakikita at nakikita ng publiko silang dalawa. Yes, mga relasyon nila hindi na may tatago pa sa publiko. Hindi mo na yan kayang kontrolin pa. Pero okay lang, pero at least sa Kim Pao okay lang naman. Kasi nga sila hindi naman secret, private lang talaga. And eto pa ha, 'di ba nung nasa Balesin si Kimi, after that vacation, eto at together na naman sila. You beside me na naman sila. Hindi matiis ang isa't isa. Talaga namang si Paula Avellino ay pinuntahan na agad si Kim Chu. Ayun, magkasama sila agad-agad. O, diba? Parang na-miss agad ang isa't isa, no? Grabe. So, paano mo kaming hindi mapapaniwala na mag-couple yan dalawang yan? Abaghalawan pa lang ay talaga namang ayoko na lang mag-talk. Ano naman na kasi very obvious. Anyway, comment naman dito ni Madam Helen Santos, magandang gabi. Balimbing iyan si Ogie, natural. Sikat na sikat, sina Kim at Paolo. Alangan namang kumuha ng iba kung hindi naman kikita. Dapat ang kukunin ng ABS-CBN ay yung tatabo sa takilya. Kasi nga, mahal na mahal sina Kim at Paolo ng mga fans sila. Kaya, mga inggitera sila. Walang pelikula ang idol ng mga bashers. Nga na lang kayo sa mga isinisira ninyo kina Kim at Paolo. Yes, ito yung sinasabi ko. Bakit daw, based sa chika ha, chismis lang naman to. Bakit Kim Pao na naman daw ang may project? Abay, kakatapos lang ng movie. Kim Pao na naman. Bakit Kim Pao na naman? Aba, bakit? Di naman po nakakasawa ang Kim Pao. And doon kikita eh. Sila yung in demand eh. Sila yung in demand. Ano pang ine-expect? Business yan, di ba? Business, kung saan kikita, sino ang patok, sino ang request ng mga viewers, ng mga tao, ay yun ang pagbibigyan dahil nandoon ang pera. Alam nga naman na doon sa hindi naman kikita at lulubog lang. Diba? Alam niyo naman, bumabawi po sa ang ABS-CBN. Bumabawi sila kasi ang laki ng pagkalugi nila, diba? Di pa nga sila makabangon-bangon mula na nawala yung prangkisa. So, yun business ang pinag-uusapan dito. Period. Tinatanong nyo bakit Kim Pao na naman? Because business yan. Ang gagawin nun, dami nagmamahal sa Kim Pao, di ba? At napatunayan naman yan.
Dahil sa movie, abay patok na patok naman talaga. Talagang yung pagmamahal ng mga fans ay bongga. Anyway, sabi naman ni Madam Mercy Perez, if totoo yan, need pa bang itanong yun? Oo nga need pa bang itanong? Siyempre, sila yung patok Pag ba nagnenegosyo ka, titigil mo kung kumikita o patok? Anong tawag sa iyo kung kumikita, babaguhin mo o ititigil mo? Bobo. Yun yung masasagot ko sa tanong niyo, Madam Mercy Perez. So, yun lang. Dito pa lang, abay, kumbaga ay, puntong-punto na. Sila yung patok. Kailangan pa bang itanong? Wala nang dapat itanong doon kung bakit Kim Pao na naman. Ay, nako, ewan ko na lang talaga. Anyway, hanggang dito lang muna guys sa aking update. Thank you so much sa pakikinig. Pa-comment na lang po ha sa baba na inyong mga salobin, mga comments about this topic. And paki-subscribe na rin po tayo na ating channel at paki-click ng notification bell para sa susunod po natin mga balita. Maraming salamat.